Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng tawaging Bagyong Christine. Ito po ay isang ganap ng bagyo para sa Japan Meteorological Agency at naglabas na rin po sila ng official track para dito. Pero sa pag-asa, ito po ay isang low pressure area pa lamang. Bakit madalas nauuna ang GMA sa pagtaas ng kategorya ng bagyo sa ating mga sama ng panahon? Dati, mas mababa po ang kategory ng pag-asa na nasa 35 km/h lamang, ay itataas na nila ito as a tropical depression. Nung nandun pa ako sa pag-asa, yun po yung ating kategory ng bagyo. Pero ngayon, mas mataas na po ito. Dapat nasa around 45 km/h na ang maximum sustained winds o ang lakas ng hangin ng sama ng panahon malapit sa gitna para tawaging tropical depression ng pag-asa. So kadalasan talaga, meron pa ang tinatawag na minor tropical depression ang JMA. So nauuna po ang Japan Meteorological Agency sa pag-upgrade ng sama ng panahon into a bagyo or into a tropical depression. Pero kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, nagiging maayos na po yung sirkulasyon itong ating binabantayang sama ng panahon o low pressure area. Anytime soon, posibleng sumunod na din po ang pag-asa at posible na nga po nating tawagin itong Bagyong Christine dahil napakalapit na rin ito sa ating boundary line. Nasa less than 200 kilometers na lamang po ang layo niyan sa ating boundary line. So posibleng ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw ay pumasok na po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at tatawagin nga po yan sa local name na Christine. Sa ngayon, dahil nga sa lawak ng sirkulasyon nito, gaya nga ng nabanggit natin kahapon, yung kanyang trough or extension o yung kanyang pagbali ng hangin ay umaabot na o nakaka-apekto na po sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po sa kanyang trough, asahan po natin ang maulap na panahon, may posibleng mga scattered o kalat-kalat na pagulan at minsan may kasama rin po pabugso-bugsong hangin. Ito pong eastern section ng Luzon, kasama po dyan ang ilang parts ng Isabela, Cagayan, kasama na rin po dyan ang Rizal, Quezon, at ito pong areas ng Bicol region at ang malaking bahagi ng Eastern Visayas. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga isobars dito, ito pong kulay puti. Yan pong linya na magkakatabi. If magkakadikit po yan, ibig sabihin po niyan, mas malakas po yung ating hangin na natatanggap dulot ng trough o extension, itong ating binabantayang sama ng panahon. Maliban dyan, umaabot din po yung kanyang bali ng hangin dito po sa area ng Palawan, maging dito sa malaking bahagi ng Mindanao, particularly sa western section ito. Ito pong area ng Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang BARMM, maging dito sa northern Mindanao, kasama na rin po dyan ang area ng Soxargen. Ang natitirang bahagi po ng Mindanao ay maaari din po makaranas ng mga scattered o kalat-kalat na pagulan dahil sa inflow ng hangin ay hinihila nitong posibleng tawaging Bagyong Christine. So narito po ang pinalabas na official track ng GMA para dito sa ating binabantayang sama ng panahon, ang posibleng tawaging Bagyong Christine. So pinapakita dito na posible po itong kumilos pa westward o papalapit sa ating bansa in the next few days at maaaring magtagal nga dito sa eastern section ng Luzon, dyan po sa may Philippine Sea. Habang nandyan po yan, aasahan po natin na magpapatuloy ang paglakas nito at paglawak ng kanyang sirkulasyon. Ito naman pong areas ng Northern Luzon ang tutumbukin nito. Pero again, kung papansinin nyo yung ating cone of probability o circle of uncertainty, medyo malawak pa rin sa ngayon. So mula southern portion ng Luzon hanggang dito sa extreme Northern Luzon ay posibleng puntahan ng gitna o sentro nitong Bagyong Christine. Pero again, dahil nga sa lawak ng sirkulasyon nito, ngayon pa nga lang ay umabot na sa atin yung kanyang trough or extension. At sa mga susunod na araw, posible pang madagdagan ang mga epekto na dulot ng paglapit o pagdikit ng Bagyong Christine dito po sa ating landmass or kalupaan. So narito muli ang ensemble forecast track ng GFS ng US para sa ating binabantayang sama ng panahon. So hindi rin po ito nalalayo dun sa official track ng Japan Meteorological Agency. Ang tinutumbok pa rin ito ay itong hilagang bahagi ng Luzon at central area ng Luzon. So ito pong color black, again, yan po yung kanyang average na posibleng puntahan. Pero meron tayong mga outliers na nagpapakita posible itong umakyat, umabot dito sa extreme northern Luzon or dito po sa may general area ng central Luzon. So dahil nga malayo pa, mas malawak pa yung ating cone of probability at circle of uncertainty. Pero again, dahil po sa lawak nito, magkakaroon po ito ng direktang epekto sa ating bansa. Actually, buong bansa po ay posible pong maapekto nito dahil din po sa inflow ng hangin ito. Aabot po at mag-i-extend po yan hanggang dito sa area ng Mindanao. Pinapakita rin dito ang unti-unting paglakas nito in the next 2 to 3 days habang binabaybay po nito ang Philippine Sea o itong eastern section ng Luzon. Sa ngayon, magpapatuloy po ang epekto ng trough o extension itong ating binabantayang sama ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Para po sa direct effect as early as Monday hanggang Tuesday,
Kung mapapansin nyo, sasabit na po yung kanyang panglabas na kaulapan o outer rain bands dito po sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito pong mga dikit-dikit na linyang kulay puti ay nangangahulugan ng malalakas na bugso ng hangin. The more na mas malilapit po yan sa isa't isa, ibig sabihin po, mas malakas po yung ating hangin. At mas malapit po sa gitna, mas nagdidikit-dikit pa po yung ating linya na yan at mas lumalakas pa po yung ating sama ng panahon. Kung mapapansin nyo dito, sumasabit na po yan dito sa eastern section ng Luzon at eastern section ng Visayas. Dahil po dito sa panglabas na radius nitong ating binabantayang sama ng panahon, ang posibleng bagyong Christine, asahan po natin ang malalakas na buhos ng ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Dito po sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Central Visayas, maging dito sa eastern section ng Southern Luzon. Ito pong areas ng Bicol Region, Quezon, kasama na rin po dyan. Itong areas ng Isabela, Cagayan at Aurora. Ito po yung mga areas o landmass o kalupaan ng ating bansa na nakausli o mas malapit dito sa mismong bagyo. Maliban dyan, meron nga tayong inflow ng hangin na hinihila nitong ating posibleng tawaging bagyong Christine na magdadala naman po ng mga posibleng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dito po sa natitirang bahagi ng Visayas, malaking bahagi ng Mindanao, particularly dito sa western section ito. Ito po ang areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargent, kasama na po dyan ang BIRMM, maging dito sa area ng Palawan. So ito po ay as early as Monday hanggang Tuesday at ito po ay direct effect na nitong posibleng tawaging ang bagyong Christine. At habang lumalapit pa po yan o dumidikit dito sa Luzon, mas madadagdagan pa po ang epekto nito sa ating bansa. Kaya mag-ingat at paghandaan po natin yan. So papasok na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang sama ng panahon. If ever nga ipapanood nyo to, baka po nasa loob na yan ng ating PAR at meron na tayong bagyong Christine. Kasabay po niyan, magkakaroon tayo ng unti-unting pagpangit ng panahon o degrading weather. Kasabay nga ng paglapit na itong ating bagyo sa ating landmass or kalupaan in the next few days. So habang malayo pa, ngayon pa lang paghandaan na po natin at mag-ingat po tayo sa magiging epekto nito sa ating bansa. Bukas na tabayan na po muli ang ating update para dito sa bagyong Christine. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.